Kahit anong issue pa mga tol, no, at kahit na anong pagtatangka ng ilan na gibain ang ugnayan ng ating presidente at ng mga kasundaluhan ay tila ba talagang wala na sila magagawa, no? Kahit pa nga mga kapatid yung issue, no, sa national budget ng 2025 ay hindi na daw yan mga kapatid magiging dahilan pa para mawalan ng tiwala ang ating mga kasundaluhan sa ating gobyerno mga tol, dahil sila daw ay professional at mananatili silang tapat, no, sa kanilang tungkulin, which is yan ay isa natin sa ina-admire, no, sa ating mga kasundaluhan, which is tama talaga yan mga tol, no. Stick lang sila dun sa trabaho nila, no, at magtiwala sila dahil maayos at maayos din ang lahat, no, basta manatili lang silang tapat at loyal, no. So dito sa panonoorin natin, actually marami tayong bibigyan ng reaction ngayon mga tol, merong mga issue tungkol ngayon sa mga bagong pera mga tol, no. Isa pa yan sa pag-uusapan natin mamaya, no. At eto pa yung ugnayan ng Japan at saka Pilipinas. Pero unahin muna natin to mga tol. Ano nga ba ang masasabi ng ating mga kasundaluhan mga tol, no, doon sa national budget sa 2025 na kinaltasan pa yung budget para sa AFP, 'di ba? Kasi mga tol, ako mismo personal naiinis nga ako eh. Naiinis nga ako eh kasi biruin mo sa AFP kinaltasan ng budget. Tapos biglang magkakaroon ng tinatawag na AKAP, no, ayuda para sa kapos ang kita program, 'di ba? Which is, alam nyo mga tol, hindi talaga 'yon makakatulong, no, para sa mga Pilipino. Ang binibigyan ng ayuda yung mga nasalanta para pang ano lang, kumbaga pang hindi pang permanente, pang ano lang, pang kumbaga first aid lang, no? Para lang may pangtawid kasi syempre nasalanta sila eh. Pero yung para dun sa mga kaposang kita, mga tol, 'di ba? Bibigyan mo ng ayuda. Saan kukunin yung budget na yan sa mga ibinabayad na buwis ng taong bayan na nagsisipag? Dapat ang ginagawa nila dagdag trabaho eh. Yun ang ginagawa kasi yung ayuda niya mga tol, ginagamit lang yan ng mga politiko eh. Biruin mo, mamimigay ng ayuda. Kanino magpapasalamat sa mga politiko para tumatak sa isipan ng mga tao, ito yung iboboto natin, di ba? Legal na vote buying kung titignan mo. Anyway, balik muna tayo rito, no, sa AFP. Etong balitang to ay mula sa UNTV. No, wag na natin patagalin pa mga tol, panoorin na natin to. Daw yung budget, ano ba yung mga anong take nyo dyan sa mga ganyang Hindi. Well, sa amin sa Armed Forces of the Philippines, because we want to continue to be professional, hindi na po kami nakikialam dun sa mga, for example, yung mga sulat, no, yung tungkol dun sa budget natin. Because anyway, the President said that he is going to go over the budget. Okay. He promised, in fact, he was supposed to sign the budget into law today. Pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang i-review muna at kung meron siyang kailangan ibalik ng mga budget ay gagawin niya. So, we have full trust naman dun sa sistema natin. Sa sistema natin. So it should not be a source of discontent sa mga armed forces, mga babang moral, hindi dapat, no? Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concern ito. Meaning, of course, we are concerned about the budget, no? But we trust the system. Alright. That is what is important. Sir, sa command conference, Diba? Ibalik yung dating budget ng DPWH, no? Alisin na yung idinagdag pa, no? Alisin na yung idinagdag pa. Ibalik yung dating budget nun, tapos ibalik yung kinaltas o yung tinapyas na budget dito sa AFP, 'di ba? Tama, alisin na rin yung budget para dun sa AKAP na yun, 'di ba? ba nagkaroon daw ng loyalty check? Meron bang mga Wala ganun? naman. hindi nagkaroon ng loyalty check. What was important in the command conference is that we presented kung ano yung mga naging accomplishments ng AFP all throughout the years. Several years. In fact, kinumpare natin yung peak ng New People's Army at 25,200 fighters in the late 80s. Ngayon, 1,000 na lang. So, yun yung present Napakaliit na lang pala nila, no? natin kay Presidente. And we presented also our new campaign plan. Yung tawag po natin dun sa campaign plan natin is Tatag Kapuluan, which encompasses all the operations that we need to do
to protect our people and secure the state, secure the land. Sama na yung WPS. Ano? Kasama na yung WPS doon, kasama na yung internal security operations pa rin. Dahil kailangan tuloy-tuloy yung operation natin so that we will ensure that we sustain the gains in our campaign. Thank you. Okay mga kapatid, no, yan, nakikita natin, no, about doon sa budget, kahit na tinapyasan yung budget para sa AFP, no, sana ibalik yung tinapyas na yan. Kung hindi man maibalik ng buo, pero wag naman ganun kalaki yung tinatapyas nila, no. Yung mga hindi naman kailangan na dagdagan na alam natin pinagbumulan ng korupsyon, 'di ba? Ba't ba nila dadagdagan? Okay na yung nakaraan eh. Ganun na lang, panatilihin na lang nila yung budget na yon. Tapos mga tol, yung sa AFP, 'di ba? Ibalik yung natapyas na budget dahil kailangan talaga ngayon ng ating sandatahan. Ewan ko kung agree kayo mga tol, comment kayo sa ibaba mga tol. No, sa ibang balita, eto. Sa ugnayan ng Pilipinas at Japan pagdating sa depensa, seguridad at ekonomiya ay inaasahan mga kapatid na mas lalong titibay na, no, dahil nga na-ratify na mga tol yung ating sa kanila, yung kasunduan, yung deal mga tol. Ito panoorin natin mula rito sa PTV Philippines. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iigtin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Japan pagdating sa depensa, seguridad at ekonomiya. Isa to sa kailangan natin mga tol eh. 'Di ba? Since na naghahabol tayo at kulang yung budget natin para sa ating AFP, sabi nga matutuloy pa rin naman daw yung modernization program, pero ngayon mas kailangan talaga natin ng tulong, saklolo, no, mula sa mga kaalyado nating bansa. Inagito ng punong ekutibo sa courtesy call ni Japanese National Security Advisor Akiba Takeo sa Malacanang. Kapwa tinalakay ng dalawang leader ang matatag na samahan ng dalawang bansa na nagpapalakas sa pagtugon sa iba't ibang hamon. Kabilang dito ang pagpapahusay ng interoperability at mga ginagawang pagsasanay upang mapalakas ang posisyon sa South China Sea. Malugod din ay binahagi ni Pangulong Marcos ang matagumpay na pagpapatibay ng Reciprocal Access Agreement noong December 16 matapos aprubahan ng Senado. Yun na, di ba? Handa ng Reciprocal Access Agreement. lahat, maaari na anyang isakatuparan ang kasunduan. Layo ng RAA na pahusayin ang interoperability ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng Self-Defense Forces ng Japan upang malawak ang kooperasyong militar at pagsasanay at mapalakas ang seguridad at depensa ng parehong bansa. So ngayon mga tol, no, medyo tahimik, no, dito sa West Philippine Sea, siguro dahil matatapos na taon, no. Ayaw siguro tapusin ng China na may sigalot dito sa West Philippine Sea, kaya tahimik muna sila. Pero syempre sa pagpasok ng bagong taon mga tol, hindi natin alam, wala naman nakakaalam kung ano mangyayari sa hinaharap. Pero sa ngayon mga kapatid, tulad nga ng sinabi natin kanina, sana habang naghahabol ang ating sandatahang lakas sa modernisasyon, hindi naman kasi yan one click eh. Pag bumili ka ngayon ng mga bagong assets, darating pa yan after 2 years, after 3 years, di ba? Tas hindi pa lahat-lahat. Pautay-utay pa yun. Di ba? First batch, may second batch, may mga ganun-ganun pa. Pero kung kakaltasan pa yung budget, di mas lalong tatagal. 'Di ba? Mas lalong tatagal yung modernisasyon ang kalaban natin. Ang akala ba natin gusto ng pangulo na na tawag dito, gawing world class etong ating AFP. Paano magiging world class kung unang-una yung budget natin hindi pang world class? 'Di ba? So 'yun ang problema. Kaya sana, no, dahil nga hindi nga natuloy yung pagpirma ni President BBM dito sa budget at iaralin pa muna niya maigi yung mga hindi naman na talaga kailangan at yung hindi makakatulong mga tol para sa mga Pilipino, wag nang aprubahan yun. Sayang naman kasi yung mga budget para dun di ba? Isa na sa mga ayoko talaga, tutol ako mga tol, yung mga ayuda. Yung mga ayuda ay binibigay lang yan para sa mga nasasalanta ng kalamidad, di ba? Kumbaga, yun nga ay tulong. Kasi talagang apektado lahat pati kabuhayan So kailangan muna nila ng ayuda. Pero yung gagawin mong monthly, bibigyan mo sila. Imagine mo mga tol, meron kang anak. Hanggang sa lumaki siya, binibigyan mo lang siya lagi every month. Tanong mga tol, pag nawala ka sa mundong to, anong mangyayari dun sa anak mo? Baka kasunod mo na rin mawawala. Wala maitutulong dun.
'Di ba? So eto mga kapatid, bigyan naman natin ng komentaryo. Kasi eto napakarami natin problema pero pati ito mga tol binibigyan ng issue eh. Yung pag-alis daw ng mukha ng mga bayani no sa pera, alam niyo yung bagong pera natin, 'di ba? May epekto raw 'yan sa kasaysayan, 'di ba? Ayoko sanang bigyan ng komentaryo to pero paano magkakaroon ng epekto sa kasaysayan pag pinalitan mo yung mga mukha ng mga tao dito sa pera natin mga tol? Well, samahan ninyo ako mga tol, pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba. Panoorin natin to mula sa News 5. Binatikos ang ilan ng mga bagong pera na dinisenyo ng mga hayop kapalit ang mga mukha ng mga bayani. Ang paliwanag po dyan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, alamin sa Frontline Report ni Elaine Fulencio. Nakasanayan na nating makita kung sino yung mga bayani o taong nakalagay sa paper banknote o pera natin. Kaya ngayon, tatanungin natin ng ilan nating mga kapatid kung kilala pa ba nila kung sino-sino yung mga bayani sa ating pera. Tara! Natatandaan mo pa ba kung sino yung mga bayani doon sa ating pera? Sa 500 lang po, Sino po? si Ninoy Aquino. Yun lang po. Yun na lang po yung natatandaan nyo. Opo. Yung iba hindi ko na po alam eh. Sa 500, si Ninoy Aquino at saka Cory Aquino. Manuel Rojas. Sa 2010. 20. Mula sa mga dating prominenteng Manuel Rojas nasa 20 na no. Dati nasa 100, ngayon nasa 20 na. tao sa Pilipinas, mga hayop at halaman na ang bagong mukha ng perang papel. Ang bagong 500 piso, pinalitan ng Visayas Spotted Deer at Orchid mula sa mga mukha ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Una, hindi naman bayani yung dalawang yun eh. Ang 100 piso, ginawang Palawan Peacock Pheasant mula sa mukha ni dating Pangulong Manuel Rojas. Yan. Visayan Leopard Cut naman ang design sa 50 na nooy mukha ni dating Pangulong Sergio Osmeña. Kasunod yan ang pagpapalit din kina Jose Abad Santos, Vicente Lima to Cephalianis Escoda sa 1,000 na ginawang agila at sampagita. Alam niyo mga tol, ang totoo, hindi kasi importante mga tol, no? Yung mukha na nandoon sa pera. Kasi kung gusto mong malaman yung tungkol sa kasaysayan at kung sino yung mga mahalagang tao sa atin, 'di ba? Pwede mong i-search sa Google, 'di ba? Pwede mong i-search yan sa mga libro, pero hindi sa pera. Kasi ang pera mga tol, yan ay mahalaga para ipambili, ipamalit no ng mga goods, no, yung mga pangangailangan. Basta makita mo kung magkano yung numerong nandoon, mga tol, alam mo kung magkano yun. Hindi dahil sa itsura ng mga taong nandoon, mga tol. Kaya kahit na anong klaseng hayop pa ilagay dyan, tao o hayop, basta nandoon yung number, andoon yung kulay, alam mo agad kung magkano yun at kung magkano ang value nun. Diba? Hindi natin alam mga tol kung bakit siya binabatikos. At ang sabi rito, may epekto raw sa kasaysayan. Yun nga inaantay ko kung paano siya magiging apekto sa kasaysayan Ang bagong mukha ng pera, hindi nagustuhan ng ilan. Kaya ano, mga Ang daming problema ng mga Pilipino. mahayop na lang yung bayani. Ayon sa historia na si Prof. Xiao Chua, malaki ang magiging epekto sa pag-alis ng mga larawan ng mga bayaning Pilipino sa bagong pera. Pag tinanggal mo yung mga personalidad sa pera, yung mga bayani, yung mga presidente, parang tinanggalan mo ng history lesson yung ordinaryong Pilipino. Paano? Paano mo tatanggalan ng history lesson yung mga ordinaryong Pilipino? Pag tumingin ka ba sa pera, malalaman mo ba doon yung history lesson? 'Di ba? Makikita mo mukha ni Quezon nasa 20. O anong history lesson doon? 'Di ba? O pag nakita mo mukha ni Rojas nasa 100, ano makukuha mong history lesson doon? Kasi ang sinasabi nito ni Chua, parang tinanggalan mo ng history lesson. Kung gusto mo ng history lesson, nasa libro yan, nasa Google yan, nasa internet yan, wala sa pera. Diba? My goodness. Sige nga, kahit na sinong Pilipino tanungin mo anong history lesson na makukuha mo pag tumingin ka sa pera. At mahihirapan na tayong ipaalala ano yung kasaysayan natin. Kung ngayon Nasa pera na pala yung kasaysayan ngayon, no? pa lang na nakalagay pa sa pera ang mga larawan nila, hindi na ito masyadong naaalala. Kasi nga hindi naman masyadong mahalaga talaga sa tao yun. Ang mahalaga sa tao kung magkano yung value nun.
'Di ba sa kulay pa lang, kahit nga wag nang tignan yung numero eh. Tignan pa lang sa kulay, alam mo na agad kung magkano. Yellow, nag-iisa yan o 500. 'Di ba? O yung ube, 100. O yung asul, 1,000. 'Di ba? Alam na agad ng tao yan eh. Orange o 20 yun. 'Di ba? Yung medyo pula o 50 yun. Alam na agad ng tao yan. Hindi na kailangan pa yung yung pinakamuka talaga. Hindi mo masasabing tatanggalan mo ng history lesson yung mga Pilipino dahil tinanggal mo yung mga muka. Kapakababaw nun. Paano pa raw kung tuluyan na itong alisin? Paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa sirkulasyon pa rin ang mga lumang perang papel. Mananatili rin daw ang mga bayani sa barya. Layon daw nilang ipromote ang pangangalaga sa biodiversity ng Pilipinas sa bagong pera. It has always been the position of Ito yung mga hindi alam ng mga Pilipino na meron pala tayo mga ganitong klaseng hayop dito sa Pilipinas. May nababasa nga akong comment sa susunod, lagyan nyo na rin ng buhaya. Sa 200 pesos mga tol, no? Ilagay na lang nila doon si si Lolong. Di ba si Lolong mga tol? Tal yan, kumakatawan yan mga tol. Hindi lang sa mga bayani. Alam nyo na kung saan kumakatawan yun. BSP that both featuring the national heroes and the rich biodiversity of the Philippines too, our flora and fauna, are both equally important and deserves to be recognized and for public awareness. Sa susunod na linggo, ilalabas ang bagong pera sa Metro Manila, habang sa susunod na taon ito ilalabas sa ibang rehiyon. Nagbabalit. Anyway mga kapatid yan, maikli lang naman binigyan natin ng reaction video. Napakababaw na kaisipan para sabihin mong tatanggalan mo ng history lesson yung mga ordinaryong Pilipino. Yung hindi pa nga napapalitan ng lubusan yung mga pera natin, di na agad nila kilala kung sino yung mga nasa pera eh. Lalo pa kaya yung history nun. Anyway, hanggang sa muli mga tol, pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.